hindi magyabayabang, hindi nagmamalaki, hindi kumikilos na walang kapanipaniwala, hindi naghahangal ng sarili, hindi iniisip na walang kasamaan. Yan. Dapat isipin mo ito walang kasamaan, hindi nagagalak sa kasamaan, nagagalak sa katotohanan, nagdadala ng lahat ng mga bagay, naniniwala sa lahat ng mga bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagtitiis sa lahat ng mga bagay na hindi kailanman nabigo. Yun ang totoong pag-ibig. Kahit nagtitis ka ng lahat ng mga bagay, ang sabi niya, hindi ka kailanman mabibigo. O nabigo. Amen? Okay, next. Ayan, sabi niya, becoming more like God. Ano Diyos Tagalog to? Nagiging higit na katulad ng Diyos. Kasi tayo pala yung ganon. Tama kasi sinabi niya, sabi ni Jesus Christ, kung mayroon tayo pananampalataya kasi ng mustasa, higit pa ang magagawa yung sa akin. Ano yun? Kung may lilipat mo ng bundok, magagawa mo yun sa yung pananampalataya. No? Becoming more like God. O, nagiging higit na katulad ng Diyos. O, sige, alamin natin ito. Yan. Ano sabi niya? Ang Diyos ay pag-ibig. Yan. Nilalarawan ito ni Apostol Juan. Mga minamahal, magmamahalan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang lahat na nagmamahal ay pinanganak ng Diyos at kaya nakakaalam sa Diyos. Hallelujah! Woo! Sipin mo yon. Ang Diyos ay pag-ibig. Nilalarawan ito ni Apostol Juan. Mga minamahal, magmahalan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang lahat na nagmamahal ay pinanganak ng Diyos at nakakaalam sa Diyos. Sige, panapakan nga natin ang Diyos. Hallelujah. Nakita natin to. Ang nagmamahal pala ay anak ng Diyos. Bakit? Sino makakapagsabi nito? Dahil ang Diyos nagmahal sa atin. Kaya kung minamahal mo ang iyong kapwa, mahal ka pa rin ng Diyos. Kasi talaga ang bunga ng paglalang sa tao sa mundong ito ay patungkol sa pag-ibig. Kasi kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi naman siya gagawa ng mga bagay na kakainin natin. Diba? At hindi niya ibibigay ang kanyang anak ng bugtong anak, ang ating Panginoon si Kristo. Kung hindi niya tayo mahal. Alam mo kung naiintindihan lang natin yung pagbigay ng Diyos sa ating Panginoon si Kristo? Tutusin, para kang sagad sa buto yung kahihiyan mo kung hindi mo yung ginawa. Na ibig sabihin, hindi mo pakikinggan ang salita niya. Nako, may bawal lang magsalita sa harapan ng ganito. No? Kung nakukuha lang natin, ibig sabihin na yung binigay ng ama ang kanyang anak. Sino kaya makakapagbigay ng isang magulang na ibigay ang anak para patayin at parusahan at para patayin? Sa palagay ninyo, mayroon ba? Wala! Walang magulang sa isang pamilya na ibibigay para ihandog. Maliban na kay Jesus Christ at kay Abraham. Walang ganon. Pero by faith, mangyari. Alam mo bakit? Inalay ko na kayo sa Panginoon eh. Palakpakan natin Diyos. Inandog ko na kayo lahat sa Diyos. Sa totoo lang. Oh. Pero bihira yan. Yun sa mga walang pananampalataya. Amen? Inahandog ko na kayo talaga sa totoo lang. Inahandog ko. Maging ang sarili ko, inahandog ko na sa Diyos. At kayo, inahandog ko na talaga sa Diyos. Inalay ko na kayo. Kaya nga sa lagi ko sa pananalangin, God, sa iyo ko na pinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming mga anak, o mga kapatiran namin. Umango na kayo. Kaya inalay ko na kayo sa Diyos. No? Pero may itong talaga itong hindi kayang ialay. Okay, sabi dyan, ang Diyos ay pag-ibig. Nilarawan ito ni Apostol Juan. Mga minamahal, ang sabi niya, magmamahal tayo sa isa't isa. Magmahalan. Magmamahal, ibang ano. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang lahat na nagmamahal, ipinanganak ng Diyos. Bakit? Ang pag-ibig kasi ay galing sa Diyos. Kung nagmahal, minahal mo rin kapwa mo, mahal talaga ikaw ng Diyos. Alam mo ba yun? Kaya nga tayo pinagpapala eh.
Kaya hindi tayo nag-aalala sa COVID-19 ito. Ang nag-aalala nito, alam mo kung sino? Yung walang pag-ibig, walang pagmamahal sa kapwa. O yung walang pag-ibig sa Diyos. Walang pananampalataya. Kasi, may pangako ang Diyos. Actually, ang pangako para sa lahat, kaya lang naman, hindi nila ito naiintindihan. At hindi nila ito pinakinggan, hindi nila ito sinunod. Ang sinabi ng, hindi ko gawabayaan, ibig sabihin, ikaw, para mangyari lahat ng bagay na yon, ihandog mo ang buhay mo sa Diyos. Ialay mo ang iyong buhay. Ay, ialay mo natin ating buhay sa Diyos. Mula na tayo nagap natin ang Panginoon Isus. Amen? Nakukuha ba natin? Amen. Ihandog na natin ang ating sarili sa Diyos. Kaya nga sabi ni Juan, ang Diyos ay pag-ibig. Inilarawan niya, tinapostuluhan mo, mga minamahal, magmamahal tayo sa isa't isa. Sapagat ang pag-ibig ay sa Diyos. Kaya yung may pag-ibig na kalagbisan, hindi naman dapat yon. Mayroong pag-ibig na sobra ang kalabisan. Next! Sige. Tuloy-tuloy tayo. Ang hindi umibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Hello! Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Amen. Say amen. Amen. Hello? Nandiyan po ba tayo? Amen. Yan, sabi ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Mayroon talagang hindi umiibig. Sino yun? Mga patay. Mga magnanakaw. Mga sinungaling. Yan, mapakikipagkapit. Yun ang walang pagmamahal sa Diyos. No? See? Sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Amen. Next! Woo! Pagpatuloy lang tayo, mag-enjoy. Yan. Sabi sa unang Juan, 4:7, 8, sabi yan, may isang Samaritano dumating upang umigip at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari ba ang makinom? Kung nagbabasa kayo ng Bible, alam mo kung sino itong Samaritano to? Ito yung umibig sa laman. Alam mo kung ilang kasama nito? Hindi lang 2, hindi lang 4, hindi lang 5, kundi 6. So, huwag natin tularan ito. Ganito. Talagang umibig ito na kung saan ay ginamit niya ang kanyang laman. Sabi ng Jesus Christ, sabi nga, iniwan ko ang aking asawa. Sabi niya, at mayroon ka pang asawang isa, sabi ng Jesus Christ, yung pang-6. See? So, yun, hilig ng laman yun. No? Ang pag-ibig, sabi nga, irespeto mo rin ang sarili mo. No? Ano sabi doon? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila bumili ng pagkain. So, nung kinausap ni ano yun, yung pinatawag dito. Yung kausap ni Jesus yung babae, dalawa lang sila, lumapit si Jesus Christ nakiinom doon sa balon. Kung napapanood niyo yun, no? Nakiinom siya. Yung kinausap niya, patungkol dun sa inumin. Na ang tubig, sino mang minimum ng tubig na galing sa balon ay muling mauuhaw. Ngunit ang tubig na nanggagaling sa kanya, kailan may hindi na mauuhaw. Amen? Pinausap ito. At nalaman nito, kaya nagtaka babae, tilata sa propeta yun, totoo yun. Sinabi ng babae, pumunta siya ng bayan, tinanong niya, hindi kayo baka ito na yung propeta. Totoo yan. Si Jesus Christ kasi propeta siya. No, tanda natin. Kasi, sabi yan na bakit nalalaman niya tungkol sa buhay ko. Diba? Okay, next. Diba? Wala rin ang kanyang mga alagad dahil sila bibili ng pagkain. Next. Gusto-gusto ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang anak upang harapin ang pagpapahirap sa cross, pagkakuha ng parusa ng kasalanan sa kanyang sarili upang tayo ay mapatawad ang ating mga kasalanan at magkaroon ng access. Tama, no? Kanyang banal na espiritu. Tingnan natin. Yan. Sabi yan, sapagkat kayo na lamang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya ibinigay niya yan, ang kanyang anak. Upang ang sino sumampalataya sa kanya, hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Everlasting life, yung sabi rito. See? Alam niyo ba ang ginawa nito ng Diyos? Hindi gawang biro to. Kasi bakit? Sarili niya anak, ibinigay sa atin para mamatay.
Dapat magkaroon ka nito ng pag-ibig na kung saan ay susundin mo talaga ang gusto niya. No? Dahil sa nangyaring ito, talagang kumbaga sa talagang itataas mo siya sa iyong sarili talaga. Kumbaga, kahanga-hanga. Di ba? See? God is awesome. Di ba? Makita natin yan. Yung pagbigay ng Ama sa Diyos sa kanyang anak. Kita ito sa mga pinaka walang katulad. Bakit? Sino ba makakapagpabuhay ng isang tao makakapagalis ng kasalanan? Only Jesus. Di ba? At sino yung paano ka magkakaroon paano ka ngayon hindi papapahama? At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Only Jesus. Amen? O next. Ang mga nagsasabing sila ay Kristiyano at sumisikap na lumalakad tulad ng paglakad ni Kristo na patanto. Yan na nais ng Diyos na makita natin ang wala ng pag-imbot ng pag-ibig dahil nais niya tayo maging mas katulad niya. Yan ang pinamangatan natin kanina. Ano yung tawag doon? Yan. Becoming more like God. Yun ang ibig sabihin doon. Amen? Amen. Nagiging higit na katulad natin ang Diyos. Kung ikaw talaga mayroong pag-ibig sa kapwa mo. Bakit? Ginawa mo yun, kung ginawa mo yun, ginawa rin ng Diyos yun, di ba? Inibig tayo ng Diyos. Nasaan tayo? Ampas na tayo. Yan. Ang sabi sila ay Kristiyano at sumikap ng lakad. Tulad ng paglakad ni Kristo, nagpapatanto niya na nais ng Diyos na mapakita natin ang kawalan ng pag-ibot, ng pag-ibig, dahil nais niya tayo maging mas katulad niya. See? Tingnan natin. Kung sinasabi na tayo may pagkikaisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Amen? Mabuti na lang wala sa ating ganyan. Ito na nabubuhay sa kadiliman. Intindihan ba natin yung kadiliman? Yung mga gawa-gawa na hindi ka nais-nais. Kadiliman yun. Kapag ang isang tao gumagawa na hindi ka bagay-bagay, hindi ka nais-nais, at hindi ka lugod-lugod sa Diyos, yun ay pamumuhay sa kadiliman. Amen? At hindi namumuhay sa katotohanan. Amen? Nako, natawarin, tao. Kung alam nyo lang, sana. No? Okay, next. Sinubukan sa katao sa libo-libong taon na nakukuha ng walang pagmamahal sa Diyos. Makukuha ng walang pagmamahal sa Diyos. O pag-ibig sa isa't isa at hindi ito nagtrabaho, ang mundo ay puno ng pagdurusa, sakit, kamatayan, pagdurusa, maraming iba, pag ang kinakilabot na katotohanan. Isipin mo yun? May mga tao na nakakilabot yung mga ginagawa, akala nyo totoo. Walang pagmamahal sa Diyos o pag-ibig. Sa isa't isa, hindi ito tatrabaho. See? Kaya nga, faith without works, walang patayan. No? Ang mundo ay puno ng mangyayari pagdurusa. Ako nila ako magtataka ngayon, sa totoo lang, yung nagbating sa atin, sa mundong ito, isa na yan. Kung bakit nararanasan natin ngayon ang pagdurusa ng mundo. Ano sabi diyan? Kamatayan. Sa COVID-19, marami na mamatay. Kasi without faith, pagdurusa. Nang maraming iba, ano ginagawa iba? Nagpapakamatay na. Ano yung natawag na pangkakilakilabot na katotohanan? Totoo ito. At nangyayari ito ngayon sa buong bansa. Amen? Nasusunod ba natin? Okay, next. Ang version ng pag-ibig sa mundo ay kasamaang palad ay hindi nagmula sa Diyos.
Kaya ang version ng pag-ibig sa mundo ay kasamaang palad ay hindi nagmumula sa Diyos, ngunit sa halip ay mula kay Satanas. See? Nagmumula kay Satanas. Kapag ang pag-ibig sa mundo ay kasamaang palad, ito ay galing sa demonyo. Sipin mo yun? Kaya yung mga gumagawa ng hindi tama, yung mga ganon, mga hindi nakakaunawan to, galing sa Satanas yun. Bakit? Naninira ka eh. Di ba? Paninira mo yun. Isipin mo mga walang kamuang-muang. Di ba? Actually, marami naman ang ibig sabihin. Isang nahuhulog, yan, sinasabi ko ngayon, na anghel, na hindi titigil sa anumang pagwalang, bahala na anumang mabuting binigay ng Diyos sa tao. May anghel talaga dito na bumaba sa lupa, mula sa langit. Yun ang gagaling sa demonyo. Sino yun yung mga sumasamba ng ganon? Yung walang pananampalataya. Yung mga sumasamba sa mga larawan ng anghel. Hindi mga nila nakita ang anghel. Kung ano ba talaga ang talaga ng anghel. Kung may pakpak nga ba o wala. Hello? Baka nga walang pakpak ang anghel. Totoo yun. Di ba? Kasi yung pakpak, ano lang yun, katang-isip lang yun, tutusin. Ang anghel, kung ano nga yun ang ng Diyos, ano lang ganyan ng tao, ganun din tayo. Kung paano umakyat si Jesus sa langit, ganun din yun ang anghel. Wala naman talaga pakpak ang anghel. Wala naman sinabi, may pakpak sa Bible, wala sinabi. Kaya hindi mo masasabi talaga kung may pakpak. Kasi ang alam, kung may pakpak, uwak lang, tsaka agil at tsaka ibon. Mga ibos, may pakpawit. No, wala pa kasi ako alam na may pakpak ang anghel. Pagtanong ko yan sa mga tanong ko kay Lucio. Lucio, may pakpak ba ang anghel? Para sa akin, walang pakpak ang anghel. Mayroon lang talaga sila lakas mula sa Diyos. Kasi mula sila sa langit. Kaya nga itong anghel na mula sa langit, mula kay Satanas to, na bumaba rito para magkalat ng lahig. Nakukuha natin. Next! Bakit tayo sa Diyos at makita natin ang pag-ibig kung sino siya at nais niyang maranasan natin ito at ipinakita sa mga nakapagpaligid sa atin na hindi nila kailangang husayin ang pagmumuldi ni Satanas sa mababaw o mabaluktot na pag-ibig. Ano yung pagmumuldi? Pagtatrabaho ng demonyo. No? Ano sabi dyan? Nais niyang maranasan natin ito at pinapakita sa mga nakapaligid sa atin na hindi nila kailangan husayin ang pagmumuldi ni Satanas. O yung trabaho ni Satanas, huwag mong talagang sabi-sabi na gagalingan mo. Na mababaw o baluktot na pag-ibig. Yan yung mga baluktot na pag-ibig, galing sa Satanas pala yun. Amen? Next. Yan, an example of love to follow. Yan na tayo. Last na siguro to. Isang halimbawa ng pag-ibig na dapat sundin. Okay, tingnan natin. Yan. Ang isang mabuting halimbawa ng pag-ibig sa ating kapwa at pag-ibig sa Diyos ay matatagpuan sa kung paano kumilos ni Jonathan kay David. O, tingnan natin, no? Si Saul ay may isa pang anak na babae, si Michal. Inibig sa kay David at tatuan si Saul at tumahal. Malaman ito. Makita natin Samuel 18-20. Next. Ito ay hindi madali si David ay pinili ng Diyos bilang pagsunod sa tagapamahan sa trono. Sa tinumuhan ito ng ama ni Jonathan na si Haring Saul. Sino nakakilala kay David? Kay Kristo. Alam mo ba kung saan galing si Kristo? Sa lahi kay David. Sa lahi David, pero hindi naman talaga ito yung pagkatao niya. No? Tanda natin, no? Yung pagkatao ni Jesus Christ, lahi na David, pero yung pagka-Diyos niya, galing siya sa Diyos. No? Kaya ito yung hindi naunawaan ng mga tao sa ibang iglesia. Tao lang na si Kristo. Paano ngayon yun? Kaya katwiran na binigay ng Kristo kapangyarihan, problema na totoo naman yun, kasi anak siya ng Diyos Kaya nga binigay natin kapangyarihan mula sa langit at sa lupa. Sabi ito ay hindi madali. Si David ay pinili ng Diyos bilang susunod na tagapagmana ng trono ng Israel at kinamuhian ito ng ama ni Jonathan at si Haring Saul. Ano pa? Ang ama ni Jonathan ay naghahangad na patay si David. Ngunit ang din ng mga sarili pagmamahal ni Jonathan kay David ay napakahusay kaya hindi siya nagagalit sa puot kay David. Hindi napupuot kay David dahil napili siya ng Diyos. Paano mo papuputan ang pinili ng Diyos? Hindi mo kaya kontirin yan. Mangunguna ka pa dyan.
Salib na siya bilang tagapagmana ng trono. Next. Tinanggihan din niya makasalang pag-uugali ng kanyang ama na binigyan ng mas mataas na halaga sa pag-ibig sa Diyos at paglabas pag-alala sa Kanya. Kaibigan, kung ano ang tama at kaysa katapatan sa isang miyembro ng pamilya na nakabaluktot sa pagkakasala. Next, ano pa? Ang halimbawa hindi natin ay lumilipad sa harap ng maraming modernong mga paniniwala ng pag-ibig. Tingnan natin ginawa ni Jonathan, napakinggan nito ginawa. Hindi pinapagbanan ni Jonathan ang kasalanan na mapalugod sa iba. Hindi lamang niya tinulungan kung ito'y pinakapakinabang sa kanya at hindi niwan ang Diyos sa kanya. Ano pa sabi? Ay, tapos na pala yun. So kung titignan niyo ito, ginawa dito ni Jonathan, no? Ang ganda ng naalala ko si brother Jonathan eh. Si Jonathan, hindi niya ginawa yung gustong labanan si David. No? Bagamat kagustuhan ng kanyang pero hindi niya ginawa ito. Alam mo, may naging tingnan ko, parang wala akong nakita ng Okay. Okay, next. And example to avoid. Avoid tuloy. Isang halimbawa upang maiwasan. Ano ito? Tingnan natin. Ang isang napakalungkot na halimbawa na muli, maling uri ng pag-ibig ay tagpuan sa kwento kung paano minahal ng isa sa mga anak ni David na si Amnon. Dito pala yun. At nangyari ito at ang maraming tao sa paghahari ni David bilang hari ng Israel. Ano pa? Si Absalom, isang anak na lalaki ni David ay may magandang kapatid na babae. Si Tamar, si Amnon, isa ring anak na lalaki ni David sa ibang babae ay umibig kay Tamar. Tingnan natin kung ano nangyari. Pinayagin na Amnon ang kanyang puso at pagdanas paggabay sa kanya hanggang sa pagkaroon ng sakit sa pisikal. Dahil hindi niya kaya makuha ang kanyang kapatid si Tamar, anong ginawa niya? Nang sa wakas ay magkaroon siya ng pagkakataong ginahasa niya. Siya ay pagkatapos ay tinalikuran niya. See? Kamahalang kahit sa kilabot na pagkagahasa ang pag-ibig na Amnon ay walang iba, ito ay nakasarili. Makasalanan at tiyak na nakakasira. No, tama. Ang kinalabasan nito ay nakakasira kay Tamar na nabuhay sa nalalabi ng mga aros ng pag-isa. Nakamit din na Amnon ang pagpuot sa kanyang kapatid na si Absalom. Laonan ay pinatay siya. Pinatay yung ng rape. Ang kinalabasan nito ay ang pag-ibig na Amnon ay hindi nagmamalasakit na ang panggagahasa ay isang kasalanan at may masamang bunga. Hinaka niya ito malayo sa Diyos at malayo sa pangunahing pagiging disente. Kahit ang mimidol ng lipunan ay tinignan ng halimbawa ito at naiyak. Ano pa? Sa kasamang palad, karamihan sa ngayon ay hindi nakipag-ugnayan sa pamagitan ng mga sarili at physical, sexual na pananaw lamang ni Amnon tungkol sa pag-ibig at ang pananaw na sumisilip sa modernong lipunan. So ito yung bunga ng tinatawag na pag-ibig na kung saan yung makasarili o makalaman. Gumamit siya ng yung katawan niya. Amen? So yun ang mga bagay na nakita natin, sa ating maralin na ito, na kung saan ay yung panghuli ay nanggahasa, ginawang may hinalay ang isang lingkod. Ito yun ay dahil sa makalaman. Kaya kailangan ang pag-ibig ay kailangan nagmumula lamang lagi sa Diyos. Amen? Nakukuha ba natin? Ano pa? Yan, sabi dyan. Love self-examination questionnaire. Yan, sasabi dyan, ang pag-ibig ko kumahanap pagsusunod sa sarili. Yan,
Yan. Ano ang kahulugan po ng pag-ibig? Sumasang-ayon. Tagalogin natin kasi yung mga nanonood baka hindi rin naman. Ang mga kilos ko ba? Ang mga kilos ko ba ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos o pinakikita ng aking mga pagkilos ang ideya ng pag-ibig sa sumusunod? Bakit? Kinabang ba ako sa aking pag-ibig o higit mo nang kinabang ang aking pag-ibig sa iba? Mahal ko ba ang Diyos kaysa sa sino man tao? Anong katibay sa aking buhay? Anong papakita nito? Yan. Sabi dyan, how we demonstrate more love. Yan. Paano natin papakita ang higit na pag-ibig? Meron pa pala. Okay, tingnan natin. Ito ay hindi magiging labis sa balagkas upang mahulaan ng pag-ibig. Ang pinamakalagang buwan ng pag-espiritu. Nagsasalang-alang lamang na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya paano natin ipapakita ang higit pa dito? So next. Patuloy na tanungin ang sarili. Hingan sa aming mga aksyon, ang pag-ibig ba ay pag-ibig sa Diyos sa aking kapwa? Amen. Ano pa? Isulat ang mga kasariling kasimpang kapag hinahuli natin ang mga ito at patukuyin kung paano baguhin ang pag-isip mula sa pagpasok hanggang sa paglabas. Halimbawa, wala akong oras para sa kanyang mga problema. Kailangan ko lang ng oras sa akin kumpara sa mga aking kaibigan na nangailangan ng isang tao upang makinig sa kanyang mga problema. Ngayon kaya't mamalagi ako ng kaunti para tulungan siya kung kaya. Amen. Pag-aralan at pag-isipan ang 10 utos ng Diyos, mga tagubilad tungkol sa kung paano mahalin ang Diyos at ang ating kapwa. At pagkatapos ay kaping sundin ang mga araw, ang mga ito araw-araw sa ating buhay. Next. Itinataguhin ng modernong lipunan ng madaling uri ng pag-ibig na nagawa ang lahat ng may place sa ganap na pagsira sa katauhan. Ang mga Kristiyano ay dapat maging ilaw ng ibang pag-ibig. Isang pag-ibig na wagas may ligtas ang sangkatauhan. Amen. Ginawa ito ng ating Panginoong Jesucristo. Next. Wala na. It is finished. So ito yung mga bagay na natin na dapat pag-aralan sa umagang ito, no? Yung fruit of the Spirit, love. So nakukuha ba natin? Sa madaling sabi, dalawang bagay lang makikita natin dito. Kung mag-iumibig tayo, kailangan mula sa puso at huwag sa laman. At ang pag-ibig ay mula sa Diyos. So, ibig sabihin, yung dalawang bagay na lang, kung pagsasamahin mo yon, mayroon itong mahalagang bagay. At mayroong mahalagang dulot na makukuha. Amen? So, sana sa mga manunood nito ay gusto manawaan about tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin or fruit of the Spirit, love. No? Kailangan malaman natin ito sa ating buhay. Hindi lang tayo umiibig na kung saan ay gamitin natin yung makalaman, hindi ho yun. Amen? So dapat natin sundin ito sa ating mga buhay. No? Basta tanda natin, kung matalino tayo talaga, ang pag-ibig, kailangan mula sa Diyos, ito yung ating paiiralin yun, ang bumol sa Diyos. And then ang pag-ibig, nang dahil sa Diyos, sa puso rin natin, makukuha natin doon at hindi sa laman. No? Kaya pag-aaralan din natin ito. No? Huwag tayo basta iibig. No? Kaya nga sabi, pag-ibig nagtitiis. Diba? Nagtsatsaga. Amen? So, ganoon dapat ang ating gagawin. Kaya magandang umaga sa bawat muli sa umagang ito. Tunay na tayo ay pinagpala. Amen? Amen. Okay.